Hello! Welcome to my channel. Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share para updated kayo sa i-upload kong mga videos. Magaganda ang i-upload kong mga videos dahil ito ay informative, educational and interesting to watch. Nakakamangha at madaling maunawaan ng lahat. Marami kayong matututunan dito. Maghahatid sa inyo ng kaalaman at edukasyon. Huwag bibitiw, manood at makinig sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa preliminary assessment na galing sa Bureau of Internal Revenue. Kung sino-sino ba ang mga autorisadong makakatanggap ng preliminary assessment na galing sa Bureau of Internal Revenue? Ayon sa desisyon ng Korte Suprema, ang mga autorisadong kinatawan lamang ng nagbabayad ng buwis ang maaaring makatanggap ng paunang-paunawa sa pagtatasa ng BIR. Only authorized representatives of taxpayer may receive BIR Preliminary Assessment Notice. Sa kaso ni Manasoft Technology Corporation vs. Commissioner of Internal Revenue, July 20, 2023. Ayon sa Korte Suprema, katulad ng Formal Assessment Notice, ang personal na paghahatid ng Notice of Informal Conference at Preliminary Assessment Notice, PAN, ay dapat lamang ihatid sa nagbabayad ng buwis o sa kanyang mga nararapat na autorisadong kinatawan. Ito ang naging desisyon ng 3rd Division ng Korte Suprema, sa isang desisyon na isinulat ni Associate Justice Jepardy Maampaw, dahil pinagbigyan nito ang petition for review sa certiorari na inihain ng Manasoft Technology Corporation. Hinamon ng petisyon ang mga desisyon ng Court of Tax Appeals and Bank na nagpatibay sa mga pagtatasa ng kakulangan sa buwis na inilabas laban sa Manasoft. Ang Commissioner of Internal Revenue ay nagsagawa ng pagsisiyasat sa buwis sa Manasoft para sa taong kalendaryo 2008, na nagresulta sa pagpapalabas ng isang Notice of Informal Conference at isang Preliminary Assessment Notice na personal na inihain sa Manasoft sa pamamagitan ni Gladys Badokdok, na tinutukoy bilang Client Service Assistant. Ang isang tagahanga ay kasunod na inisyu ng CIR, na nakitang mananagot ang Manasoft para sa kakulangan sa buwis sa kita sa halagang 13,475,472.84 pesos. Deficiency Value Added Tax na 57,102,109.92 pesos at pinalawak na Withholding Tax na 8,212,654.77 pesos. Ang Final Assessment Notice ay personal na inihain kay Angelo Pineda, ang Reliever Security Guard ng Manasoft. Kalaunan ay naglabas ang CIR ng Warrant of Distraint and Levy laban sa Manasoft na ipinoprotesta ng huli dahil sa pagiging napaaga habang nakabinbin ang pagsusuri ng CIR sa mga isinumiting dokumento ng Manasoft. Muling humiling ang Manasoft para sa muling pagsisiyasat ng kaso, ngunit ang kahilingan nito ay tinanggihan ng Bureau of Internal Revenue, na nagbigay din sa Manasoft ng 30 araw upang bayaran ang mga deficiency taxes, kung hindi, ipapatupad ng BIR ang koleksyon sa pamamagitan ng summary remedies. Nag-udyok ito sa Manasoft na maghain ng petisyon para sa pagsusuri bago ang CTA. Pinagbigyan ng CTA 3rd Division ang petisyon ng Manasoft at iniutos na kanselahin ang Notice of Informal Conference, Preliminary Assessment Notice, Final Assessment Notice, at Warrant of Distraint and Levy. Ito, gayunpaman, ay binaligtad ng CTA and Bank, na nag-udyok sa kasalukuyang petisyon sa korte. Sa pagbibigay ng petisyon ng Manasoft, binigyang diin ng korte na kapag nalaman ng CIR na dapat tasahin ang mga wastong buwis, dapat na maabisuhan ng maayos ang nagbabayad ng buwis sa mga natuklasan nito, alinsunod sa Seksyon 228 ng Tax Code. Dagdag pa, ang Section 3.1.4 Nanograms Revenue Regulations No. 12-99 ay nagsasaad na ang personal na paghahatid ng pormal na liham ng demand at abiso sa pagtatasa ay dapat kilalanin ng nagbabayad ng buwis o ng kanyang nararapat na autorisadong kinatawan. Ang parehong probisyon ay nangangailangan ng signee recipient na ipahiwatig ang kanilang pagtatalaga at autoridad na kumilos para at sa ngalan ng nagbabayad ng buwis. Ipinagpalagay ng korte na ang mga naturang kinakailangan ay kinakailangan para sa, maliban kung ang tatanggap ay nagtataglay ng isang tiyak na antas ng autoridad o pagpapasya,
hindi nila magagawang maunawaan ang bigat ng serbisyo ng isang abiso sa pagtatasa at ang potensyal na epekto nito sa nagbabayad ng buwis na kanilang sinasabing maglingkod at kumatawan. Totoo ito lalo na para sa mga nagbabayad ng buwis sa juridical entity na maaari lamang kumilos sa pamamagitan ng mga opisyal at empleyado nito, at kung hindi man ay mapipinsala ng simpleng kamangmangan ng naturang tatanggap, diin ng korte. Nilinaw din ng korte na habang ang mga probisyon ng Revenue Regulation No. 12-99 na namamahala sa Notice of Informal Conference at Preliminary Assessment Notice ay walang katulad na mga kwalifikasyon para sa personal na paghahatid gaya ng mga natagpuan sa ilalim ng Seksyon 3.1.4. Itinuring ng korte na higit na naaayon sa diwa ng batas na ang mga ito ay dapat ding ibigay lamang sa nagbabayad ng buwis o, lalo na para sa mga nasasakupan na entity, ang kanilang mga nararapat na awtorisadong kinatawan. Naniniwala ang korte na ang ganitong interpretasyon ay naaayon sa madalas na paulit-ulit na prinsipyo na ang pagpapadala at aktwal na pagtanggap ng preliminary assessment notice ay bahagi at bahagi ng due process requirement sa pagpapalabas ng deficiency tax assessment na dapat mahigpit na sundin ng BIR. Sa kasalukuyang kaso, natuklasan ng korte na ang mga nakatanggap ng paksang Notice of Informal Conference at Preliminary Assessment Notice ay hindi mga awtorisadong kinatawan ng Manasoft. Dahil ang Notice of Informal Conference at ang Preliminary Assessment Notice ay hindi naihatid ng maayos sa Manasoft, ang sumunod na Final Assessment Notice ay walang bisa at walang bisa, ang nagpasya sa korte. Idinagdag ng korte na kahit na ang Notice of Informal Conference at Preliminary Assessment Notice ay itinuring ng maayos sa Manasoft, ang Final Assessment Notice ay walang bisa pa rin para sa hindi wastong pagsilbi sa isang reliever security guard na hindi man lang empleyado ng Manasoft, at ang awtoridad ay hindi nakasaad sa resibo ng selyo sa lungat sa kinakailangan sa Section 3.1.4 of Revenue Regulation No. 12-99. Ang mga nabanggit na mga depekto sa pagsunod sa mga kinakailangan ay hindi dapat ituring na gumaling sa pamamagitan ng kasunod na paghahain ng Manasoft ng protesta sa Final Assessment Notice. Ang korte ay paulit-ulit na nag-uutos ng mahigpit na pagtalima ng BIR sa inireseta na pamamaraan para sa pagpapalabas ng mga abiso sa pagtatasa upang itaguyod ang mga karapatan sa konstitusyon ng mga nagbabayad ng buwis. Dahil nabigo ang pagtatasa laban sa Manasoft na mahigpit na sumunod sa mga kinakailangan sa angkop na proseso sa Seksyon 228 ng Kodigo sa Buwis at Revenue Regulation No. 12-99, ang pagtatasa, kasama ang nagresultang Warrant of Final Levy, ay walang bisa at walang bisa, pagtatapos ng korte. Courtesy of the Supreme Court Public Information Office. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.